Good evening mga ka-Aircon Tech. Ayan, so gidabi na tayo kasi meron akong isang isasalang na unit. Ito yung latest model yata ni Carrier. Ayan o. So parang galing pa yata ito ng Palawan, itong board na ito. And itin-transfer dito para i-check natin. So sabi nila wala daw itong power. So i-check natin, samahan niyo ako. So subscribe na lang po. JDL Electronic Service Center. Good evening mga ka-Aircon Tech. Ayan, so meron kasing board dito na actually mga latest model yata ito ni Carrier. Ayan o. So galing yata ito ng Palawan and itin-transfer dito. Mga walang power daw ito. So samahan nyo ako, i-check na lang natin. And parang iba ang design ng loob nito. Ayan, so i-check na lang natin. So, subscribe na lang po sa ating YouTube channel, JDL Electronic Service Center. Okay, ayan. So, i-check muna natin itong unit na ito. So, sabi kasi nung nagdala dito, galing pa daw ito ng Palawan, yung unit na ito. Pero, dumaan na yata ng Antipolo sa isang service center sa Antipolo. Ayan. So, mga na-check na rin ito doon. Kasi makikita nyo yung mga sensor, oh. Pinutol na siya. And dinugtong na lang ulit. Pero based dun sa customer, ang sabi nila, wala daw siyang power. So i-check na lang natin yung loob muna. Mga bago lang ito, ngayon lang namin na-check para mga 4 days na yata ito dito sa amin. Teka, check muna natin kung wala talaga siyang power. Nangungulit na naman yung alaga naming aso. Away na naman siya. So ayan, wala talaga siyang power. Pinlug ko na siya. Ayan o, wala. And tingnan natin yung pinakaloob niya. Actually ngayon lang ako nakapagbukas talaga ng ganito. Ayan o. So iba yung design niya, parang paumbok dito. Ibang design niya compare dun sa nauna nating unit na inilabas. So modelo na ito kasi makikita nyo yung likod, dalawa na lang yung saksakan kumpara dun sa unit natin dati. May sample yata tayo dito. Yan yung mga ganito na board. So may saksakan ng reactor, may saksakan na galing sa indoor. Yung ganito galing din kay Carrier. Ayan, so yung kanila na bagong unit ngayon, dalawa na lang parang galing na lang ng compressor. Compressor to, saka galing dito sa ating main control. Ayan. So ayan yung pinakaloob ng unit nila. Siguro yung iba hindi pa nakakapag-check ng mga ganitong unit kasi mga bagong modelo pa lang ito. Ayan bago pa lang talaga siya. Parang wala pa yatang 1 year. So transformer type na ang ginamit niya. Ayan and hindi naman siya gumamit ng regulator na katulad nito. So transformer and capacitor lang. So ito yung napakasimple na nating gawin. So yung sample nung kukuha tayo. Ito yung design nila ng yung nauna nila. Actually Kundura and Carrier magkaparehas lang naman ito. Siya, ang power supply nila is regulated type o yung electronic control. Ayan, electronic type siya ang power supply niya. Hindi siya transformer type na katulad ditong isa. So maaaring mas madali na siyang gawin kumpara dito sa unit natin dahil transformer type na siya. Ayan Okay, so i-discuss ko muna sa inyo ito. Parang, teka, naalala ko pala yung nilabas nating isang video ng power supply. And meron yata nag-comment doon yung nai-post ko kagabi. Pagkagaling namin sa Batangas kasi kagabi, ni-review ko yung mga message nyo. Merong isang nag-comment doon, si Dance ba yun? Si Dance, no?
Tapos nakalagay doon, yung ginawa ko bang diagram is shorted daw, yung diagram. Tapos nakalagay doon, hindi daw lahat ng nanonood ng vlog natin o yung video na ginagawa natin ay mga bobo. Sabi ko, ba, kamag-anak yata ni ano to ah. Sino ba yan? Nagsasalita lagi ng bobo. Ayan. So, ito lilinawin lang natin ha. Total, ito rin naman yung ating topic ngayon. Ayan o, transformer type na power supply. Okay, so teka nasa yung pentel natin. Yung ginawa ko pala na power supply nung nakaraan na nakita ko, yung basic electronics for aircon tech. So, yung ginawa natin na diagram, di ba? Ganito siya. Ayan. So, yung diode. Okay. Ayan. Yung simpleng power supply yan ha. Ayan. So, diode muna tayo. And, ito yung AC line natin. So, AC. Ito yung DC. Negative. Ito yung positive. Ayun. Ang sinasabi niya na shorted dito pala, etong portion na ito. Yan ah. Dito. So, ang gusto niyang mangyari dun sa design natin, ito dapat is iginanon ko bago ko ibinaba. Yan. So, nakaganon siya para hindi siya magkadikit. So, ang design kasi ng diagram natin ngayon, or kahit yung mga panahon pa yata ng hapon yan, pwede siyang diretso. Pero kung gumamit siya ng meron kang nakitang point na ganyan, ibig sabihin shorted. Pero kung ang line natin is ganito, yan ha, sasample tayo. Yan, sabihin na natin L1, L2, L3. Tapos meron ditong isang line sa ating diagram. Ito yung L4, sabihin na natin L4. Kung ganito na wala kayong nakitang dot o point sa ating diagram, ibig sabihin yan, hindi siya magkadikit, lumampas lang siya, dumiretso lang. Pero kung may makita kayo dyan, like may point na ganyan, ibig sabihin, si L1 at si L4 ay magkakonekta. So, nagets nyo. Ayan. Pero kung ganito, katulad nito, dumiretso, si L2 at si L4 hindi magkakonekta. Si L3 at si L4 hindi magkakonect. Walang connection. Pero kung may nakita kitong dot na ganito sa diagram natin, si L1 at si L4 magka-connection. Okay. So ayan pati ako napahalungkat dun sa aking tinagong actually mga natira ko nung nag-aral ako ng college actually BSEC po ako kaya alam ko yung mga electronics na ganito. Ayan, so napahalungkat ako. Ito, meron akong nakitang isang diagram ng TV. Actually, matagal na ito. Parang 1998 pa yata itong diagram na ito na napatago doon sa baul namin. Kung mapapansin nyo, ayan yung itinrawing ko na basic diode, ayan nakikita. Kung maipo-focus natin. Ayan. Ito ayan. Mapapansin nyo yung dot na yan. Ayan. Kung may dot na ganon, at saka yun, ibig sabihin magkakonekta. Pero kung katulad niyang line na ito, dumiretso siya doon, and meron siyang ayang wire na yan, wala siyang nakadot dyan, ibig sabihin wala siyang connection. Ayan. Okay, so maliwanag na. Ayan. And sa nag-aaral pala ng basic electronics yung tip natin kasi, ang una nyo pag-aralan, mag-aral kayo ng audio or yung amplifier o kaya maghanap kayo yung maraming nabibili sa nagkakarito ng mga colored TV na 150 yata yun o 100 pesos. Kunin nyo yung board, pag-aralan nyo, nandun lahat yan. 10 diagram na yan. Ganito. So kahit kung makakabili kayo sa Quiapo o sa Raon, kay Oriental ng mga diagram na katulad nito. Ito galing kay Oriental to Yan Oriental diagram. Ayan, makakabili pa. Alam ko may nabibili pang ganito. Sabihin nyo lang yung modelo ng TV. Makikita nyo yan, masusundan nyo. So, ang purpose nito, para masundan nyo, may kanya-kanyang section. Katulad nito. Ito, power supply section.
Pagdating dito, ito yung pinaka chroma section. Teka, chroma nga ba ito? O, chroma section. May system section. Ayan. Then, may mga tuner section and audio section. Ayan. So, hindi kayo malilito ngayon kung ang problema ng unit natin ay nasa power supply section ka lang. Hindi ka pupunta doon sa ibang, para kang nagkarpintero na may gumawa ka sa CR, tapos ang problema mo palang gagawin na dapat kakabitan mo, may tagas yung gripo mo nasa lababo, tapos pumunta ka sa CR, hindi pwede, dapat doon ka lang sa lababo. Yun yung ibig ko sabihin. May kanya-kanyang section. Diba? Ayan. Kung ang power supply, pupunta ka lang sa power supply. So, dapat alam nyo rin ang block diagram at schematic diagram. Yan. So, ayun. Kung mapapansin nyo, no, ito yung mga old. Yan, no. Pinagtsagaan ko. Actually, 1998 pa yan, no. Modification ng PlayStation, meron pa ako. Yung mga PSP, PlayStation 1. Dati, mga ganito, oh. Yan, no. Sinaga akong lagyan ng mga pin kung sa itatap yung modification natin. May color code. Ayan, ganyang kahirap ang electronics noon. Ngayon, napakasimple na dahil board to board na ang palitan. Ayan. So, itutuloy ko na lang. Shoutout ulit kay Dance Dance, ha. Yung comment niya na napakaganda. Ito ang correction, ha. Sana manood ka ng video na nilabas natin. Kapag may dot dito, ibig sabihin connected. Ngayon, yung ginawa ko namang diagram is diretso, katulad niyan. Diretso dyan, ibig sabihin, hindi siya connected, ha. Yung diagram na pinakita ko sa iyo, panahon pa ng hapon yun, ginagamit na. Okay, so malinaw na tayo dyan, ha. Ayan, and baka makakabili kayo ng mga ganitong bukso, yan o, basic electronics. Kahit ako, nagbabasa pa rin ito. Dahil ang electronics, kapag hindi mo pinractice, makakalimutan nyo. Yan, kahit ako, yung mga color TV na tube type, medyo nakakalimutan ko na rin dahil 2013 pa yata ako huling gumawa ng mga tube type TV. Ayan, so may mga diagram pa naman akong natabi na ganito. Ayan, minsan nire-review ko rin kasi nakakalimutan ko. Ayan, so balik tayo dito sa ginagawa natin. Saktong-sakto to ito, oh. Transformer type, oh. Yan. So ito, idudugtong ko na dito sa ginawa kong diagram. Okay, kaya lang nilagyan ko ng dot, baka malito kayo. Ika, buburahin ko muna. Tanggalin muna natin para medyo maunawaan. Okay, ayan. So, simpleng power supply lang katulad nito, ha. Kapag naunawaan nyo ang power supply at pagkakaiba ng AC at DC, ayan, ha. So, gagawin ko ulit yung diode. Ayan. Okay. So, ganito lang ang diagram na ginamit niyan, ha. Ayan. Okay, sa taas ko na ilalagay ang... Okay. So, ito yung AC. Oh, naubos na ang... Ayan. So, ito ang DC. Yan, ha. Ito, yung crossing na dinaanan natin, ha. Hindi ko nilagyan ng dot dahil diretso lang siya. Okay. So, ito yung AC. Sundan nyo na lang to, ha. So, ang ginamit ng ating tinuturo na yan is gumamit siya ng transformer. Ayan. Transformer, ha. So, ang ginamit niyang transformer AC, 220 ang in. Ang out niya is 12B. So, kung 12B ang ginamit niya, magiging DC na tayo dito. Ayan. So, ito yung positive. Ito ang negative. Ayan, tingnan nyo, ha. Sundan nyo yan. Kasi ito na yung pinaka-basic natin ng electronics na ginagawang power supply. Positive, negative, DC na siya. Okay? DC out na siya, ha. Okay, unregulated siya. Dumaan ng capacitor. So, itong ganito na board, gumagamit lang ng dalawang power supply. Isang 12 para sa supply ng ating mga relay, isang 5 volts. Okay, so gumamit siya ng yan. Yung tinuro na natin ito, 7805. Okay. So input, kaliwa.
Ayan, dyan na siya nakakonect. Gitna, ground. So, meron ka ng isang okay, out, ground. Ito na ang out mo na 5. O, ayan. May 5 volts ka na dito. 5 to 5. Ayan, 5 volts to 5 volts out. Ayan na yung out mo. Ito na yung 12 mo. 12B. Ayan. Ganyan lang kasimple ang laman nito. Kung nasundan nyo ito, magagawa nyo yan. Okay. Ngayon, wala siyang power. So, alin ang i-check natin? Input na 220. Dapat may out tayo na 12 volts. Transformer type to. So, resistance pa lang, makukuha na natin. Yung tester natin, ilagay natin sa X1 or X10, pwede. Tingnan nyo na kagad yung may resistance dito. Kung wala kang nakitang resistance, ibig sabihin, open ang transformer mo. Kung open ang transformer mo, wala kang i-out dito. Ayan, so maliwanag. Ayan. Okay, balikan natin itong board. Ito. Ayan. So nakita nyo yung transformer. Ayan. Ito ang input na 220 dahil dumaan ang fuse. Ayan yung fuse. Ito ang input na 220. So, sa kabila ng transformer, ito yung out niya na 12 volts. Yung apat na diode na itinuturo natin, ito yan yung pinaka-bridge diode niya. 1, 2, 3, 4. Yan yung apat na diode. Yan o. Okay. Yung capacitor na tinuturo natin, ito yan. Okay. Yung 7805 na regulator para sa 5 volts, ito. Yan. Ito. So, ito yung 12 na capacitor. Ito yung 7805. O, yan. Diba? Saktong-sakto. O, yan. Okay. So, maiintindihan na natin ngayon. Then, nasan yung isang tester ko? Sabi ko sa inyo na iti-test nyo yung primary transformer. Buhol-buhol na yung tester ko So dito pa lang sa plug makukuha na natin. Ayan naka X1 tayo So dapat yan makakakuha tayo ng resistance. Ayan, wala Zero siya. Wala, hindi siya gumagalaw. Lagyan natin sa X10. Yun wala. Okay, so ibig sabihin open. Papunta lang yan dito. Ilagay natin sa X1 ulit. Yan. Papunta lang siya sa paan ng transformer natin. Yan. Yung isa. Lilipat ko yung test prod natin. Ito yung pangalawa. So secondary na siya. Transformer lang. 220 itong inin na niya dito. Pinasok. Maglalabas lang siya ng 12. Papunta dun sa bridge diode natin. Yun, yung apat na yan. Para magkaroon tayo converted to DC 12 volts. Ayan. So, maliwanag na. So, patulad nito, open. Tatanggalin ko yung transformer muna para medyo malinaw lang. Yan. So, pinapakasimple na nito compare dun sa naunang modelo nila. Electronic type yung ating power supply. Ito transformer type. Okay. Yung bunutin natin. Matigas pa. Yun. Ayan Ito na. So ito yung input, ito yung output sa transformer natin. So ito i-check natin ito yung primary na pinasukan ng 220. Yan open Ayan, kita nyo hindi gumagalaw. Yung secondary natin, ayan. So ayan, sabi nga taga Batangas ay buo Ayan napalo Ayan, di buong secondary, ang primary may sira.
Ngayon, pag pumasok din di wala papasok, walang lalabas din dahil open din Ayan. Okay. So, ayan. Meron itong, actually, parang bukas siguro, titingnan natin, kakalasin ko itong transformer kasi parang meron siyang parang fusible sa loob na ginagamit. So, kadalasan meron ito na parang protection fuse na nasa loob nito or yung thermal fuse yata kung tawagin natin. Ayan, nasa loob nito. Titingnan natin kung good pa ang transformer. So, nandito yan sa pinakalikod na ito. So, maaaring babakbakin natin ito para magawan. Pero kung mag-option naman tayo, pwede na tayong gumamit ng simpleng power supply o transformer na 220 12 volts output. And i-connect na lang natin dito sa primary at secondary. Primary is 220, secondary is 12 volts. Ayan. Dito ang secondary, dito ang primary. Ayan, so para mapaandar natin. So for the meantime, nag-English na ako Pansamantala, para ma-check natin ito kung gumagana ba talaga siya, gamitan na naman natin ang pinagbabawal na technique natin. So ito, kunin natin yung capacitor Ayan yung positive at negative. Ito yung negative, ito yung positive sa kabila. Ayan. So, lagyan ko muna ng pansamantalang jumper. Para ma-check lang naman natin ito kung talagang aandar siya bago natin kabitan o bilhan ng transformer. Ayan, nasan yung LED? Where is my LED? Ayun, buti na lang may assistant ako. Yan, wala kasi ako. Nasira yung aking alligator clip. Nasunog yata. Naputol. Ayan. So, yung kinabitan ko ng jumper, ito yung capacitor sa likod. Ayan. And, nasa na naman yung mahiwagang tester natin. Ayan Dito pa lang, tester pa lang, malalaman na natin kung good yan. So, buksan natin si tester. Yung. Kunin natin yung battery Battery, may positive at negative Ayan positive. Ito negative. Hanapin yung capacitor, negative, positive. Ayan, so wala akong color coding kasi din Masusundan nyo na to. Kayang-kaya nyo na yan. Ayan ito negative. Yun, katapat ng may guhit. Ito negative. So, sa kabilang side, positive. Ayan, so positive, negative. Ito yung positive. Ito yung negative. Ayan Teka, tanggal yung saksak Yun tingnan nyo, may indicator light na kaagad. Ayan, battery pa lang yung ginamit ko para i-test natin. Ayan, tingnan nyo yung unit. Ayan, nabuhay na yung power. Dahil lang doon sa 9 volts battery. Ayan napa-approve yung cameraman ko Ayan okay na. Ayan nagko-command na mode. Ano ba to? Cool, dry, pan, cool, pan. Di ba gumagana na. Hawak ko pa lang yung power supply Wala namang ground yan dahil 12 volts DC yan. Ay, 9 volts pa lang pala ito. Ayan, so alam na natin. Ang gagawin na lang natin, yung isinulat kong diagram doon, sundan nyo na lang. Ayan, napakasimple. Tanggalin ko na ulit. Okay. So, tested na natin. Good yung ating system dahil nagkukommand. Transformer lang talaga ang problema natin. Ayan. Nasaan yung transformer na kinalas ko? Ito. Ayan. Okay na. So, malinaw. Ito lang ang problema natin. Na-check na natin ito. And yung pagkakaiba pala nito doon sa modelo, ayan dalawa lang. Pero subukan ko ipakita yung loob, buksan natin. Maaaring walang problema ito. Ayan. So yung ginamit ko kasi na 9 volts para lang ma-check natin yung system Hindi niya kayang paandarin to dahil mataas ang supply nito, 220. Ayan, yung papasok sa loob niya Ayan. Yung 9 volts, pinancheck ko lang para ma-check natin yung system. Kinuha ko doon sa tester natin.
Yan, so silipin na natin yung loob nito. Dalawa pala to magka-partner. Ayan, halos the same din nung naunang design na ginagawa natin. Yung ganito. O, ayan. Halos parehas din. Ang pagkakaiba niya lang, yung reactor niya, nakakonect na dito. Ayan na yung reactor. Pinasok na nila sa loob. So, wala na siyang reactor dun sa labas. Ito na ang ginamit nila. And mapapansin nyo, dalawang capacitor na lang ang ginamit. Compare do sa nauna nila, 3. Tinanggal ko lang yung isa nito eh. Yan o, may pinagsalpakan ako. Meron pa yata dito. Wala na. Wala na. So, dalawang capacitor na lang. And reactor. So, nireduce na nila. Pinaliit na nila rin ang spare parts nila. Ayan. So, maliwanag na. Bukas siguro kung titingnan natin kung walang defect ito. Kung may defect, ipapakita namin sa inyo kung paano natin gagawin. Pero kung wala namang defect, subukan din natin ipakita sa inyo kung aandar doon sa unit mismo. Ayan. Okay na. So, medyo maliwanag na. Ito, ang problema na lang natin, transformer. Ito. And napaandar naman natin. At-check na natin ang system na umaandar. Working siya. Gumamit lang tayo ng 9 volts. So, pinakita ko na ito dati. So, kung wala kang pang-check at nasa field kayo, natanggal nyo doon, supplyan nyo nito. 9 volts, isupply nyo dito sa secondary. Tapos, i-plug nyo itong unit natin. So, hindi naman siya connected doon sa, dahil open yung transformer. So, kahit maglagay ka ng 9 volts dito na separate sa secondary, yung primary nyo, ibang pasok nun, papasok lang doon sa ating main board. So, mapapaandar nyo ang unit natin. Kahit sira ang control board at sira ang power supply. Gagamit lang tayo ng 9 volts na separate. Ayan. So, reviewin nyo na lang ulit. Ganito lang kasimple ang power supply niya. Ayan. So, hindi ito connected ha. Na sinasabi ni Dance na magka-short. Wala yan ha. So, yung diagram na ginagamit natin, panahon pa ng hapon, ganyan na yan. Diagram na siya. Ganito na sinusunod natin. Yung ginagano niya, nasa na yung aking pentel. Yung ginagano niya na dapat ay yata para hindi makitang shorted is ginanon ko siya bago ko ibinaba. Para ho sa grade 1 yun na tinuturuan natin. Hindi ho grade 1 ang tinuturuan natin dito ha. So nauunawaan naman. Ito, kapag may dot dyan, ibig sabihin connected. Pero kung diretsong line lang, hindi connected ha. Okay. Kaya hinamon ko ito si Dance. Sabi ko magsama siya ng electronic engineer dito at ipapaliwanag natin itong wiring diagram na ginagawa natin. Ayan. So kagabi medyo napa-review nga ako. Nagpapahinga ako. Sabi ko bakit may ganitong comment? Ano ka kung mali ko dun sa diagram na nilagay ko? Wala naman pala dahil talagang ganun ang ginagawa. So yun yung standard na ginagamit natin yan ha. Hindi yung pang grade 1 na diagram na dapat ilalagay mo pag ganun. Hindi naman huyan bahay na kapag ka square lang, ibig sabihin wala kang pintuan. Dapat pag naglagay ka ng square, meron ka isang bakante na ganyan. So yun yung pinto. Diba? So iba naman yung diagram na ginagawa natin. Si Dance yata, baka karpentero yon. Kaya dapat lalagyan nun. Wala daw pinto, napapasukan. Or shorted. Pag dumaan yung wire din, shorted. Hindi naman wire yun, diagram. Pero kung wire na pinagdugtong natin din, shorted, di ba? Ayun, yun lang ipinapaunawa natin. Okay? So, napakahalaga ng gamit ng power supply natin, ha? Yung AC convert to DC. So, kung kabisado na natin ito, applicable yan para sa lahat. Okay, alam na natin anong AC. Ito ang AC, primary. Secondary natin, DC. Basta tumawid ng diode na ganito, na nakita kayo sa design ng diagram natin na tumawid ng diode, magiging DC conversion siya. And gumamit ng capacitor. Okay, so ganun lang kasimple yan. Maayos na. Okay na, so maliwanag na. Okay, so gabi na rin. Baka bukas nyo na ng umaga ito mapanood yung video yung ginawa natin. Dahil ngayon ay parang 10 o'clock na dito sa amin. Sa amin ha. Ewan ko lang sa Saudi. Ayan. Okay na. So okay. Approve.